Fang Li. 3 taon na, hindi ko inakalang makakalabas pa ako ng buhay. Pilay. Sakay na. Mingzhao, hindi ko dinukot si Yuxin. Nabintang lang ako, maniwala ka sa akin. Mingzhao, Ngayon ay kaawan ng ate mong si Yuxin. Bumalik ka na lang at magpakumbaba. Huwag mo na siyang guluhin. ito ang nobyo kong minahal ko ng 7 taon. Sabi sa'yo huwag kang sumuway, patayin kita. Tigilan mo na. Aray. Huwag mo akong saktan. Fang Li, ang dumi-dumi mo. Pasensya na. Lumingon ka. Lilinisin ko ang banig. Hindi na kailangan. Itatapon ko lahat ng pinag-upuan mo. Itapon. Dahil lang ba umupo ako? Sa paningin mo ba, si Fang Yuxin lang ang malinis? Hindi mo siya karapat-dapat ikumpara. Iniligtas ako ni Yuxin. Iba siya sa mga babaeng katulad mo. Iba siya. Ano man ang sabihin niya, naniniwala ka agad. 3 taon ng paghihirap, dapat natuto ka na. Maligayang kaarawan. Tatay, nanay. Saan galing itong pulubi? Ang tagal nang hindi naliligo, ang baho. Parang si Fang Li ito ah. Ang ganda ng mukha at katawan ni Fang Li. Kilala siya bilang White Moon sa industriya. Tingnan mo itong tao na to. Parang multo. Paano siya naging ganyan? Anong biro yan? Ali, nakalaya ka na? Ang payat mo na. Ay, mali. Nakauwi ka pala. Lasing lang ako, nagbibiro lang. Huwag niyo akong seryosohin. Fang Li, wala kang kwarto sa bahay na ito. Tatay, 3 taon lang akong nakulong, hindi namatay. Bakit wala na akong sariling kwarto? Tatay, okay lang. Kung gusto talagang tumira ni Ali, paatrasin na lang natin si Ed. Sa kwartong ihanda para kay Billy. Para maibigay sa kanya, di ba? Bye, halika, tawagin Montag si Tita. Ha? Sandali. Ali, huwag kang magalit. Kakalabas mo lang sa bilangguan, hindi mo alam kung ano ang dala mo. Na bakterya. 3 taon na ang nakalipas, pinaratangan mo ako ng pagdukot, ikinulong mo ako ngayon. Oras na para bayaran mo. Ali, ano bang sinasabi Montag? Walang hiya. Paano ka nakikipag-usa sa ate mo? Tumigil ka kagat. Fang Li, hindi mo ba nakikita na umiyak na ang ate mo? Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Nga, umiyak na siya. At ako, 3 taon lang akong nakulong para sa kanya. Ako naman ang tunay niyong anak. Bakit hindi niyo ako kayang alagaan? O kahit malasakit man lang. Ikaw naman ang unang nagdukot kay Yuxin. Kasal anan Montag yan. Eh yung mga bugbog na ito. Kasalanan ko rin ba? Naglagay pa kami ng koneksyon para alagaan ka, Fang Li. Paano naging ganito? Sino ang nang-api sa anak ng pamilya Fang? Huwag niyo akong saktan. Ali. Hindi ko alam na ikaw. Mingzu, 3 taon na ang nakalipas, nang madukot ako, dapat pinatay mo na lang ako. S.A. Gubat. Ali, kasalanan ko, ngayon na lang. Magbabayad ako, okay? Yuxin. Huwag mo akong pigilan, hayaan mo akong mamatay. Yuxin. Hindi mo kasalanan ito. Fang Li. Itong mga nakaraang taon, si Yukin ang laging humihingi ng pabor para sa iyo. Pagbalik mo, ganito kaagad ang ginawa mo sa kanya. Binanggit mo pa ang masakit na alaala niya. Ang sama mong tao. Sama. CJ, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kasamaan. Yuxin, okay ka lang?
Ali. Fang Li, may hangganan din ang selos. Humingi ka kaagad ng tawad kay Yutsin. Kung ganun, kansalahin na natin ang kasunduan sa kasal. Fang Li, ano na namang kalokohan ang gagawin mo? Gumingzhou, akala mo ba? Dahil mahal kita, mas mababa ako sa'yo. May kasalanan ako. Hindi mo nakikita ang pighati ko. Hindi mo nakikita ang lungkot ko, akala mo nag-inarte lang ako. CJ, sasabihin ko ng muli ng seryoso, ikaw at ako ay tapos na. Walang kasal. Fang Li, nakulong ka na. Akala mo bukod sa akin, may mag-alaga pa sa'yo? Ali, ginagawa mo ito. Hindi ba't pinagtatawanan tayo? NGM Gata? Pinahiya ng ampon ang tunay na anak ng ganito. Ang pamilyang ito, isang katatawanan na talaga. Ikaw ang walang kwenta. Kanino ka magagalit? Ang kapatid mo, sa loob lamang ng kalahating taon sa Yaosheng. Nakakuha ng 2 malalaking kontrata para sa kumpanya, habang ikaw lang ang nagdudulot ng kahihiyan sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magdudulot ng kahihiyan sa inyo. Fang Li. Ang tarantadong to. Itingnan ko kung sino ang mag-aalaga sa etskon na to. Pupunta na ako. 258, ikaw ba yan? Magsasabi ako ng totoo. Ako, to. Mingshu, ako ang may kasalanan dahil sa akin. Napahiya ka sa harap ng lahat. AKO ang may kasalanan. Ang buhay ko ay ibinigay mo, hindi kita hahayaan. Mapahiya na walang dahilan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nga pala, ang kumpanya ng tito mo, may malaking proyekto. Sa bidding, isa ang Yaosheng sa mga kumpanyang sumali, hindi ko alam. Okay lang, Mingzu. Kung nahihirapan ka, huwag mo nang ituloy. Yutsin, ano ba ang sinasabi mo? Ako na ang bahala. Talaga? Ang galing. Salamat, Mingzu. Hindi ba yan ang kotse ng tito mo? Ano ang nangyari, Mingzu? Wala. Fang Li, pagsisisihan Montag. Ang pagkansela ng kasunduang ito. Huwag. Okay lang. Paano nila nagawang ganyanin ka? Huwag mo akong saktan. Huwag kang matakot, nandito si 258. Sir, ikaw. Ang dami mong dugo, kung hindi ka gagamutin, mamamatay ka. Heto, huwag kang gagalaw. Magiging maayos din ang lahat. Magpakita ka ng magandang asal. Tito, nandito ka na. Ito si Yutsin, ang aking kasintahan.
Ito, narinig ko na may proyekto ang kumpanya mo kamakailan. Nag-alok ng kontrata. At sakto, isa rin ang Yaosheng sa mga kumpanyang sumasali. Vide Bang. Pwede. Depende kung may sinseridad itong kabit na to. Tao. Inumin mo lahat to, pag-isipan ko. Tito. Kailan ka naging may say sa pamilya Gu? Ang gulo ngayon, napahiya ang pamilya Gu. Dahil sa'yo, Tito, kami, ano ang tawag mo sa akin? giginonggu. Ayaw kong uminom. CJ, ibibigay ko na lang sa iba. Nom ako, nom ako. Yuksin. Huwag ka nang uminom. Tito. Tito. Ginonggu. Ang proyekto. Pag-usapan natin mamaya. Tito. Mingzu, may problema ba si Tito sa akin? May hindi ba kami pagkakaintindihan? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Gising ka na. Nagulat ka, binibining Fang. Baka nakalimutan mo kung paano ako. Natulog sa kama na to kagabi. Ako, Natulog ka kagabi, hinawakan mo ako't ayaw mong umalis ako. Ikaw ang nang istorbo sa akin. Ako dapat ang magalit. ginawa ko ba yon? Ang naaalala ko lang. Ayoko. Okay lang, huwag kang matakot, nandito si 258. Ikaw si 258? Ako yan. Kahapon ng gabi, wala naman tayong ginawa, di ba? Ano sa palagay mo? Di bibili ako ng bagong shirt para sa'yo. Okay ba yon? Shirt lang ang ibabayad mo. O kaya, may iba ka bang hinihingi? Basta kaya ko. Makasal tayo. Ano? Sabi ko. Pakasal tayo. Pero isang beses pa lang tayo nagkita. Di ko nga alam pangalan mo. Wala akong kaalam-alam. Ako si Guzhautin. Parang pamilyar yung pangalan mo. Conservative ako sa loob ng 29 taon. Mahigpit akong nag-iingat tapos kahapon, ikaw ang nakatulog sa akin. Paano ako? Magpapaliwanag sa magiging asawa ko. At saka, niligtas mo ang buhay ko. Parehong pareho. Tayo ay dapat magpakasal. Pero may fiancé na ako. Kahit na, kahapon, naputol na ang engagement namin. Hindi ka masaya. Kung hindi, hindi mo sasabihin yon. Sinabi ko na itong tawag na ito. Isang beses lang ang pagkakataon. Fang Li, nakulong ka na. Akala mo ba, ako lang ang may gusto sa'yo? Sino pa ang kukuha sa'yo? Titingnan ko kung sino ang mag-alaga sa isang ex-convict. Nakulong ako. Lahat, tiningnan nila ako na parang basura. Baka may problema ang pamilya mo. O kaya, problema sa pera. Ang pamilya ko, ang problema lang nila, wala akong makakasama. Ang pera ko, hati tayo. Lahat ng gastos sa bahay. Ako ang sasagot, Kung maghiwalay tayo, lugi ka. Hiwalay.
Pagkatapos ng kasal, kung hindi tayo magkasundo o kaya, nagsisi ka. Ako si Guzhautin, mayroon lang akong namatay na asawa. Walang hiwalay. Basta gusto mo, hindi ako magsisisi. Eh di, magpakasal na tayo. Sige, magpakasal tayo. Hindi na panaginip ang groom. Hindi si Gumingsaw na inasam-asam mo, kundi isang lalaki. Nakapangalan niya pero walang kinalaman sa kanya. Hindi ba? Ang aking bagong simula. Iniisip mo ba ang ibang lalaki? Hindi. Sa hinaharap. Ang lugar na ito, ako lang ang dapat mong isipin. Maligayang kasal. Ito ba ang pakiramdam ng pagiging minahal ng tapat? Ginoong Gu, ikaw rin. Ginoong Gyu, Zhao-tin. mas gusto kong tawagin mo akong asawa. Tawag-tawag. Kuya, pasensya na sa abala. Kahapon ay sinabi ko sa inyo. Ang proyekto ng Yaosheng Group, pakitingnan ulit ninyo. Kasama ko ang iyong hipag, hindi usapang trabaho. Hipak. Ailan ka ikinasal, kuya? Sino ba ang ipag? Ming Tzu. May problema biyay? Medyo busi ang kuya ngayon. Hanap tayo ng pagkakataon. Siya. Oo. 12 oras na ang nakalipas mula nang maipalabas ang balita ng engagement. Bakit wala pa ring kibo si Fang Li? Mahina ang pangangatawan ni Ali, dapat siyang alagaan. Handa na ang pagkain. Ang singsing mo, sakto lang kay Yutsin. Kain na. Kain na. Sa hinaharap, ako na ang magluluto. Sa sarili nating tahanan, hindi tayo mahigpit sa ganyan. Sarili nating tahanan. Pagkatapos kumain, ako na ang maghugas. May tagalinis na darating, hindi mo kailangang gawin yon. Ano ang dapat kong gawin? Tumaba. Hindi mo kailangang maging mahiyain sa harap ko. Kahapon lang, naghalikan na tayo, hindi ba? Mrs. Gyu. Sabi ng mga kaibigan ko, 29 taon akong single. Walang babae sa tabi ko, pinagdudahan nila kung may problema ako. Sa ganoong bagay. Hindi ko alam kung libre ka bukas, Mrs. Gyu. Para mawala ang kanilang duda. Pwede bang? Huwag na huwag. Ming Xiao, hindi tayo inimbita ng tito mo. Hindi kaya ito'y medyo bastos. Ako ang tunay niyang pamangkin. Darating para makilala ang magiging tiyahin ko. Hindi ba't normal lang yun?
Fangli, bakit siya nandito? Ali, miss na miss ka na naming magulang. Hindi kaya galit ka pa rin sa akin? Bakit sila nandito rin? Fang Yuxin, hindi ka ba napapagod sa pagpapanggap? Talaga nga, nakitang niya ang balita ng kasal. Hindi na napigilan. Fangli, ganito ka ba talaga kagusto sa akin? Sinusundan mo ako hanggang dito. Kapag nakakakita ako ng basura sa tabi ng daan, naaalala kita. Tulad mo, bulag at walang puso na basura. Bakit ko susundan ka? Akala mo sino ka? Ikaw, Uy, Yuxin, Mingzu. Narinig kong magpapakasal na kayo. Congratulations. Bakit nandito rin ang ex-convict? Nakakasama ng loob. Pway, dahil siguro sa balita ng kasal namin ni Yuxin. Nasaktan ka no, Fangli? Hindi ka akalain na ganito ka pala kakakit sa akin. Gumingsaw, hindi ako attached sa iyo. Ayoko na sa iyo. Si Fang Yuxin kung saan-saan kumukuha ng lalaki. Siya lang ang nagmamahal sa basura. Fangli, huwag mong ulitin. Ang paghamak kay Yuxin, kung magsosari ka ngayon, pwede kong kalimutan. Baliw. Ginagawa mo, to para lang mapansin kita. Hindi ba? Gumingsaw. Tingnan mo nga kung sino ang naghahabol ngayon. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Kasado na ako. Huwag mo na akong gambalain. Wow, ang laki at kintab ng singsing. Mas malaki kaysa kay Gu at Yutzin. AMEA, akala mo pag may peking singsing, kasado ka na? Naglalaro ka lang ng bahay-bahayan. Ali, sumama ka na sa akin, ibibigay ka o. Lahat sa iyo, promise. Basurang yan, kahit ibigay pa sa akin, ayaw ko. Paano nangyari, dati naman? Mahal na mahal mo ako. Umalis ka. Fangli, hindi mo naman gagawin, to para lang magalit ako sa'yo. At mag-asawa ng kahit sinong pulubi sa kalye? Malaki ang posibilidad dahil sinong normal na lalaki. Ang mag-asawa ng isang ex-convict. Zia Bea, Zi Ali? Kahit nakulong ka, dugo pa rin ng pamilya natin. Ang nasa iyo. Bakit ka ganyan? Nag-asawa ka ng basta-basta, sinayang mo ang sarili mo. Ang asawa ko, 185 cm ang taas, may 8-pack abs. Hindi lang gwapo, maganda pa ang boses. Dapat nga ako ang nagsasayang sa kanya. Kung ganon, tawagin mo nga ang asawa mo para makita namin. Kung totoo bang kasing ganda ng sinasabi mo. Ipakilala mo ang biyenan mo para matignan ko. Hindi na kailangan. Mas importante na maayos ang buhay ninyong dalawa. Honey, Ibalik mo sa akin. AME, Fangli, mukhang mapagparaya ang asawa mo. Kaya kahit may record ka, tinanggap ka pa rin. Gumingsaw. Kuya, bakit mo pinakasalan si Fangli? Dahil ba may kapansanan ka at hindi ka makapag-asawa? Kawawa naman ang buhay mo. Huwag ninyong sabihin yan. Naniniwala ako na hindi ganoon katanga si Ali. Ali, Anong trabaho ng biyenan mo? alam Montag Bea. Na mahalaga sa magulang natin ang reputasyon, hindi basta-basta. Ang pwedeng maging manugang ng pamilya natin. Ako ay. Tanong PA yan? Mukhang ex-convict din ito. Dahil bagay ang ex-convict sa ex-convict, talagang meant to be. Hindi ba, Hair? Gumingsaw. Gusto mo bang mamatay? Bilisan mo ang takbo. Parang boses ni Bunso. Kayo, wala ba kayong respeto sa personal space? Anong pakialam ninyo sa asawa ko? Ali, gusto lang naming alagaan ka. Dahil kakalabas mo lang sa bilangguan, at hindi mo alam ang kasamaan ng mundo. Paano kung naloko ka? Kung naloko ako, hindi ba't masaya ka? Bitawan mo. Yuxin. Ali, kapatid kita, paano ako matutuwa? Kung maluloko ka? Nasasaktan ako sa'yo. Fangli. Mag, sorry ka Yuxin. Kasalanan niya yan, bakit ako magsusorry? Fangli, 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagkidnap kay Yukin. Pinagdaanan niya ang masamang pangyayari. Hindi siya nagreklamo sa iyo. Dahil mabait siya, hindi ibig sabihin na pwede mo siyang apihin ng basta-basta. 3 taon na ang nakalipas. Ako ba ang nagkidnap sa kanya o siya ang nagplano nito? Alam niya sa kanyang sarili. Ano ba ang gusto mo? Tako kang umamin? Ngayon, Bibigyan kita ng leksyon. Kung hindi, hindi ako karapat-dapat. Maging kaibigan ni Yutzin. Tara, Hubarin natin ang damit niya para maranasan din niya. Ang sakit na naramdaman ni Yutzin 3 taon na ang nakalipas. Mingzu, pigilan Montag sila. Ito ay, Dangal ng isang babae. Okay lang. Kung pa sa hirap na naranasan mo, hindi ito mahalaga. Bitawan niyo ako. Kapag dumating na ang asawa ko. Hindi na lalabas. ha, ang Azawa Montag? Isang hamak na ta. Ano ang magagawa niya sa amin? Sige, subukan niya.
Naku ang panggit. Nakakadiri. Anong klaseng lalaki ang makakatiis sa iyo? Dapat kang manatili sa kanal. Huwag kang lalapit kay Yukin. Sige, dahil ayaw mong makinig, sasaktan kita. Huwag na. Fangli, makiusap ka sa akin, at papayuhan ko silang tumigil. Hindi mangyayari yan. Sige, hintayin natin ang lalaki mong hamak na magligtas sa iyo. Paano pumasok ang lalaki mong hamak sa butas ng aso? Tito, Fangli, 258. Tito, Guzhautin. Ang 258 ba ang tanging may-ari ng dugo? Ibig sabihin, ako ang asawa ni Gumingsu. pupunta tayo sa ospital. Hindi na, okay lang ako. Tara, dalhin ang dalawang ito sa presinto. Pwedeng makulong ng ilang buwan. Gu, naintindihan ko na ang pagkakamali ko. Hindi na namin. Uulitin. Hindi namin alam na ganito ang relasyon ninyo ni Miss Fangli. Patawarin ninyo kami. Yuxin. Tinutulungan lang namin kayo. Sabihin mo kami na tulungan kami. Makiusap ka. Pwede ba? Hindi kami pwedeng magkaroon ng record. Hindi ko kayo sinabihan na tulungan ako. Kayo ang nakaksaya. Yuxin. Gu, pakiusap. Patawarin ninyo kami. Ku. Fangli. Ang asawa na sinasabi mo, hindi ba ito ang tito ko? Sa harap ko, nagagawa mong maging bastos. Tito, Nilapitan ka lang niya para galitin ako. At may record pa siya. hindi papayag si Lolo na pakasalan mo siya. Ang kasal ko, wala kang karapatang makialam. Si Lolo Gu, mahalaga sa kanya ang malinis na pangalan. Ikaw na isang ex-convict. Malamang ayaw niyang tumingin sa'yo kahit isang bises. Tulad ko na nakulong. Hindi ka dapat pumasok sa bahay ng mga Gu, lalo na. Maging asawa ng pinakamakapangyarihan sa pamilya Gu. Tumigil kayong lahat. Hindi niyo pwedeng insultuhin si Fangli. Siya ay akin. Si Boss Gu ang nagligtas ng buhay ko. Ngayong gabi, salamat sa pagligtas mo sa akin. Salamat. Sabi ko na nga ba, hindi magkakagusto ang tito ko sa ganyang klaseng babae. Ganito ba kayo tinuruan sa pamilya Gu? Hindi sila welcome dito. Tito, Guzhautin, bakit mo ako pinakasalan? Hinabol ko ang pamangkin mo. Si Gumingzhao, 7 taon kong hinabol. At 3 taon akong nakulong, hindi ako angkop para sa'yo. Kaya, maaari mong sabihin sa akin kung bakit. Emra Gu. May isang dahilan lang kung bakit kita pinakasalan. Mahal kita. Pero nakulong ako ng 3 taon ako. LA. Napakaganda mo. Ang mga walang basihang kaso lang. Ang nagtakip sa iyong kagandahan, tulad ng perlas na natapunan ng alikabok. Pagkatanggal ng alikabok, muling magliliwanag. Ikaw pa rin ang Fangli na nagpamangha sa buong Jingbei. Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ito. Guzhautin, ang bait mo. Parang panaginip lang. Ngayon? Mas totoo na ba? Walang kwenta ka. Umuwi ka na pala. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Bukas, kailangan mong lumabas.
Sige, sige, bukas pupunta ako sa'yo. Nagalit ng todo si Tito dahil kay Fang Li. Hindi simpleng relasyon ang meron sila. Gushao, may resulta na ang ipinapahanap ninyo. Sige, alam ko na. Talaga palang tinulungan ni Fang Li ang tito ko. Ginawa niya lahat ng paan para lang mainis ako, hanggang sa gustuhin niyang maging tita ko. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Lolo, si Fang Li ay gustong pakasalan ang tito ko dahil sa utang na loob. Huwag ninyong payagan, Lolo. Lolo, hindi ninyo kilala si Fang Li. Masama ang ugali ng babaeng ito. Palagi niya akong ginugulo. Nagselos pa kay Yukin at nagpahuli para kidnapin siya. Hindi lang yun. Nakulong siya ng 3 taon. Isa siyang ex-convict. Gusto pa niyang makisama sa tito ko. Kung papayagang pumasok siya sa pamilya namin. Mawawalan ng dangal ang pamilya namin. Nakulong? Hindi totoo yan. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi papayagan ng pamilya namin. Hindi pa papasukin ang ganitong babae sa pamilya namin. Hindi papayagan ang ganitong babae sa pamilya namin. Lolo, pakiusap, kausapin ninyo ang tito ko. Ang tito mo ay hindi madaling kausap. Sige, lumabas ka muna. Fang Li, galit na sa'yo ang lolo ko. Hindi ka napapapasukin sa pamilya namin. Tulungan mo ako sa isang bagay. Ano? Ang asawa mo ay si Gus Haotin. Ang may-ari ng Huanyu Group, si Gus Haotin. At yung lalaking yun, ang tito ni Guming Xiao. Hinaan mo ang boses mo. Bobby Lee, kailangan mong gawin lahat para mahalin ka ni Gus Haotin, para maging matatag ang posisyon mo bilang MRS ko. At para mabigyan ng leksyon ang dalawang yun. Kung hindi talaga kaya, gamitin mo ang charms mo. Tara. Hay! Hindi ko alam kung tatanggapin ako ng pamilya niya. Mahal ka ng lahat, Bobby Lee. Sinong magrereklamo? Ang daming dala, hindi marunong magtipid. Tulad nga ng sinabi ni Ming Xiao, hindi magandang babae. Kukunan ko ng litrato. Para makita ni Zhao Tin, HMP. Pa, hindi na siya maloko. Anong nangyayari? Mang-agaw ng litrato. Nahuli na kita. Humahabol as a girlfriend ka o. Matanda, hindi ako. Hindi pa aminin, kitang-kita kong may hawak kang phone. Dito. Nagtatago at kumukuha ng litrato ng palihim. Vala talaga. Sage, buksan mo ang cellphone mo para ma-check ko. Ay. Pribado ang cellphone ko. Bakit ko ipapakita sa inyo? Sige, ha? Tingnan ninyo itong matanda, hindi man lang ipakita ang cellphone. Kahit tingnan lang, tapos sasabihin hindi siya manyakis. Hindi talaga ako. Hoy, halika, sasabihin ko sa'yo, ikaw. Inuhaan mo ng litrato ang girlfriend ko. Mag, sorry ka. Et saka. Bayaan mo ang damages sa amin, kung hindi, ipapakulong kita. Kayo pala. Naki-exploit lang. Huwag kayong mangarap, kahit piso. Ibigay sa inyo. Ano? Ano ba sinasabi mo? Ano? Kanina ang yabang Montag, ha? Nahuli na kita. Kinakabahan ka na ngayon, no? Lolo, huwag kang magpanggap, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Bayaran mo ang damages namin. Bakit mo kinukuha ang cellphone ko? Inosente ang matanda, tutulungan ko siya. Hoy, Ali, huwag na tayong makialam. Yuzi, walang makakaintindi kundi ako. Kung ano ang pakiramdam ng ma-frame, hindi ako pwedeng manood lang. Tigil! Hindi lang ninyo inakusahan ang matanda ng pangulimbat. Kinuha pa ninyo ang cellphone niya sa harap ng tao. Wala na ba kayong respeto sa batas? Huwag kang makialam. Ito ay pakikialam ko na. Sa kalsadang ito, may TC kada 5 metro. Gusto mo? Pumunta tayo sa presinto para mag-check. Lolo. Sverte Montag. Alis na tayo. Lolo, okay lang po ba kayo? Okay lang, anak, salamat sa'yo. Ikaw lang ang may lakas ng loob. Na tumayo para sa akin. Sino bang girlfriend na ninakawan ng litrato? Ang habol ay pera. Lolo, alam ko, masakit ang ma-frame. Nga, si Ali namin, mabait ang puso. Kaya binigyan siya ng langit ng magandang kapalaran. Sinong may ayaw, bulag lang. Nakulong, hindi ko papayagan ang babaeng ito sa pamilya ko. Nga, tama. Talagang biyaya ng langit. Biyaya en Gelanggit.
Pagbutihin mo, tandaan mo. Ang sinabi ko sa'yo, kung hindi talaga kaya, gamitin mo ang charms mo. Yuzi! Sige, dumating ng taxi ko. Alis na ako. Hay, tandaan, gamitin ang iyong alindog para sa kanya. Lolo, kung wala ka namang ibang gagawin, aalis na rin ako. Yuzi, hintayin mo ako. Magandang araw, Chairman. Si Zhao-tin, swerte talaga ang bata. Kailangan pa bang imbestigahan ang mga blackmail kay Miss Fang? Kung may mga has na manira sa manugang ko, babaliin ko ang mga binti niya. Huy, ate, maniwala ka sa akin pagdating sa ganito. Kapag ang babae ang unang gumalaw, halos ibigay na ng lalaki ang lahat. Para lang SIO. Mahal kita. Maligayang pag-aasawa. Mahal, alam mo ba ang gagawin? Hindi. Di maghintay ka, hahanap ako ng website Ipapadala ko sa'yo ang educational video. Guzhautin, nandyan ka ba? Ano ba? Saglit lang, may tatawag. Hoy, Ali, essay day after tomorrow, ikaf na ang maid of honor ka para matupad na rin ang pangarap mong makasama si Minsho sa paglalakad sa red carpet. Tapos na ang MK kalukuhan, pwede ba? ako ang magiging maid of honor mo, Fang Yuxin. Hindi ka ba natatakot na maging libing ang kasal mo? Sino ang tumawag? Si Fang Yuxin, gusto niya akong maging maid of honor niya. Ang kapal ng mukha niya. Walang matandang nagiging maid of honor ng mas bata. Ngayon, tita ko na siya. Tama. Sa kasal, papaluhurin ko sila para mag-alay ng sasayo. Bilang tita. CJ, May konting aberya lang, baka maantala ako ng kaunti. Ipapahatid kita ng assistant ko sa kasal. hindi na, pupunta na lang ako mag-isa. CJ. Pero kung may mga has na bastusin ka, lumaban ka. Ang asawa ni Guzhautin. Hindi kailangang magpaapi kanino man. Nanay, araw ko ngayon, pero hindi dumating si Ali. Sa palagay mo, nagagalit pa rin ba siya? Dahil inagaf ka Uzi Mitsu, mas mabuting hindi siya pumunta. Tulad niyang nakulong. Sisira lang sa reputasyon ng pamilya natin. Fang Li, talagang hindi ka napupunta? Oo. At saka, pupunta rin si Lolo Gumamaya. Sa ganitong okasyon, hindi pwedeng magkagulo. Talagang hindi na dating si Fang Li. Parang aso siyang sumusunod sa akin. Sa loob ng maraming taon, hindi ba niya kayang panoorin lang? Na ikakasal ako sa iba nang walang gagawin? Baka naman. Talagang may gusto na siya sa tiyuhin ko. Diyos ka si Fang Li pala. Dating number 1 socialite SA Jingbei. Talagang hindi nabigo ang reputasyon niya. Si Fang Li kay Guminsu, ilang taon nang nagpapakapilit. Hindi ba siya dito para agawin ang kasal? Alam ko na, hindi kayang bitawan ni Fang Li ang sarili niya. Tiyak na pupunta siya para agawin ang kasal. Fang Li, alam mo ba kung anong okasyon ngayon? Bakit ka pa pumunta para lang mapahiya? Kahit ganito kape amak ayos, hindi kita papansinin. Si Yuxin lang ang mahal ka Hindi ako dito para sa iyo. Ali, alam kong nasasaktan ka. Ganito na lang. Maging bridesmaid ka na lang mamaya para matupad. Ang pangarap mong makasama si Mingsho sa ISO. Ang bait ni Yutin sa iyo bilang kapatid. Dapat mong pasalamatan siya. Hindi na kailangan. Narito ako bilang kasama. Ni Guzhautin. Fang Li, hindi ka pa rin sumusuko?
Dati nagpanggap kang ikakasal. Hindi pa sapat, ngayon ginagamit mo pa. Ang tiyuhin ko bilang pantakot sa akin. Ang lakas ng loob mo, nakakabilib talaga. Fang Li, sabihin mo ng malinaw, ano ba talaga? Ang dahilan mo sa pagpunta dito? Kinasal ako sa tiyuhin mo. Ngayon, tiyahin mo na ako, tandaan mo, pamangkin. HMP. Bumili lang ng singsing sa tabi-tabi. Sinasabi mong, iyan ang singsing namin ng tiyuhin mo? Nalaman ka una. Tinulungan mo lang siya. Isa siyang ex-convict. Paano mo siya nababagay? Hindi ikaw ang dapat magdesisyon kung bagay kami o hindi. Ali, alam kong galit ka pa sa akin dahil sa kasal. Pero, mahal namin ni Mingzu ang isa't isa. Kahit lumuhod ako para humingi ng tawad, gagawin ko. Pakios up. Huwag mong sirain ang kasal ko. E di lumuhod ka, kaya ko yan. Ay kao. Yuxin, Fang Li. Paano mo napatuloy si Yuxin na lumuhod? Hindi lang siya, mamaya ikaw din ang luluhod. Sa harap ko, Pinaluhod mo si Ming Xiao. Anong panaginip mo? Dito sa Jingbi, pwedeng tawaging prinsip ang lalaking iyon. Isang bilanggo ka lang, anong karapatan mo para paluhurin siya? Fang Li, kung yung 3 taon mong pagkakabilanggo, di ka natuto, handa akong ipabalik ka ulit doon. sige, tingnan natin kung gaano kalakas. Ang tinig mo para makialam. Kay Guzhao-tin. Ikaw. Ali, tumigil ka na at baka magalit si Tito. Isang salita lang niya. Wala na ang angkan natin. Fang Li, manahimik ka. Wag mo kaming. Idamay sa kahibangan mo. Ayon kay Guzhao-tin, hindi ako kailangang magpasensya. Kaya wag mo akong guluhin. Fang Li, nasasapan ka na sa pagpepretend? Gaano katagal pa bago dumating si Ming Xiao? Bilisan mo ang takbo. Opo. Fang Li, isang babaeng galing sa bilangguan. Akala mo ikaw pa rin ang sinisintang dilag ng Maynila? Nangahas ka pang makipag-away kay Guzhao-tin. Ang hari ng Hilagang Maynila, napakakapal ng mukha. Magpapakasal na si Guming Xiao. Hindi mo pa rin siya tinitigilan. Ang totoo, kasal na ako. Kay Guzhao-tin. Ngayon, ako na ang nakatatanda sa inyo. Ali, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Malapit nang dumating. Si Lolo Gyu. Pasensya na, huwag ka nang magulo, pwede ba? Walang hiya ka. Si Lolo Guay. Makapangyarihan. Gusto mo bang maubos? Ang angkan natin? Si Fang Yuxin ang paborito mong ampunin. Ang sinasabi natin. Si Yukin ang nagligtas sa buhay ko. Paano ko siya pahihintulutan? Na mapahiya sa kanyang kasal? Fang Li, hanggang kailan? Ang kakapalan mo? Kapag sinaktan mo uli si Yuxin. Wala akong awa ayo. Dahil mahal mo ako. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis ng mag-isa. Hindi ako aalis hanggat di mo ako pinapapiran. At wag mo akong hawakan, baka galitin mo si Tito. At mapahamak ka. Fang Li, ginagawa mo lang ito para mapansin ako. Paulit-ulit mo pang binabanggi si Tito. Nagpanggap ka pang asawa niya. Kung di ka takot mamatay, igagranto ko na ngayon ang gusto mo. Dumating na si Lolo. Lolo Mingxiu dumating na. HMP, Fang Li, patay ka. Lolo, kayong gago, naglakas loob kayong saktan ang tiyahin mo. Tiyahin. Lolo, bakit kayo? Haha. Bakit Lolo pa rin ang tawag mo? Dapat Papa na. Kayo po ang tatay ni Guzhao-tin, ang biyenan ko. Mabait na manugang. Lolo, nalilito na po ba kayo? Paano ninyo papayagang pakasalan ng tito ko? Ang babaeng ahas na si Fang Li? At saka, nakulong na siya, may record pa. Huwag po kayong malinlang niya. Tingnan Montag, HMP. Lolo, si Ali, sanay siyang magsinungaling. Kahit 3 taon siyang nakulong, hindi pa rin nagbago. Ang masamang ugali niya. Okay lang, pauwiin ko siya. Papatnubayan na mabuti ng mga magulang ko. Huwag ninyong payagang pakasalan siya ng tito ko. Ang babaeng di malinis. Tumigil ka. Ang tagal kong naghintay na mag-asawa ang tito mo. Kung sasabotahehin mo ito, hindi kita patatawarin, Lolo.
Paano ninyo papayagang makapasok sa pamilya natin? Ang isang ex-convict? At saka, ang tagal niyang nanligaw sa akin. Ayaw ko sa kanya. Paano siya magugustuhan ng tito ko? Lolo Gu, baka hindi ako kasing ganda. Nang inaasahan nyo. Minsan, hindi ako karaniwang tao. Ali, makinig ka sa akin. Ipinapahayag ko, si Fangli ang magiging asawa ng pinuno ng pamilya Gu, ang kinikilala namin. Manugang. Lolo. Alam ko na anleha. Fangli, mabait kang bata. Sa pamilya Gu, itaas mo lang ang iyong ulo ng may dignidad. Walang may karapatang husgahan ka. Isang taong minsan ko lang nakilala, nagtiwala sa akin ng ganito. Samantalang ang sarili kong pamilya, tingin nila sa akin ay isang hindi mapapatawarang ex-convict. Nakita mo ba ang ugali ni Lolo Gu? Para siyang tatay sa sarili niyang anak. Oo, matalas ang mata ni Lolo Gu. Sa buong Jingbi, walang nakakaligtas sa kanyang paningin. Baka nagkakamali tayo kay Fangli? Gino, huwag na nating pag-usapan ito. Kung hindi, ipapapalayas ko. Kay Orito. Fangli, matanda na ang lolo ko. Madaling maloko. Ngunit habang nandito ako, Hindi ka makakapasok sa pintuan ng pamilya Gu. Mga tauhan. Palayasin ninyo ang impostor na ito. Bingi ba kayong lahat? Ako si Guzhautin. Ang tunay na asawa niya. Kapag pinagalaw ninyo ako, pagsisisihan ninyo. Ali, kung malalaman ni Guzong na nilinlang mo si Gulawi, Hindi ka rin niya papatawarin. dahil ayaw mong aminin ang pagkakamali mo, wala akong choice kundi tulungan ka ng personal. Huwag mo akong sisihin. Ito ay para sa ikabubuti ng pamilya Fang. Huwag niyong gagalawin ang asawa ko. Ilang buhay meron kayo para mabayaran ito? Eli, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Fangli. Ang asawa ko, si Gu Zhaotin. Ang ginang ng pamilya Gu. Brod, bakit mo siya napangasawa? Ginawa lang niya yon para magalit ako. ano naman ang pagkaimontak? Ano? Kailangan ko pang magpaliwanag ng nararamdaman ko sa'yo. Kaya pala noong unang bises akong makilala ni Guzhautin, simulan na nga gawin ang opinion ko. Brod, baka may hinahawakan siyang sikreto mo? Nanggigipit siya sa'yo? Noong mga nakaraan, sinundan-sundan niya ako ng walang hiya. Nakakulong pa siya. Bakit mo siya papakasalan? Gumingtsu, tumigil ka. Lolo. Papuntahin mo rito ang asawa mo. Tingnan ko. Nazaktan ka ba? Dad, Oo. Anak, halika rito. Ito ang regalo ko sa'yo. ano ito? Lolo, ito ang heirloom na jade bracelet ng pamilya Gu. Bakit mo ibibigay kay Fangli? Ex-convict siya. Hindi karapat-dapat yan para sa kanya. Nasa kamay ko ito. Kanino ko ibibigay? Kailangan pa ba ng permiso mo? Gumingtsu, kahit na noon. Inagaf ako ni Ali, Piron gayon. Nakikita kong masaya siya, pinatawad ko na siya. HMP. Baka may iba pang dahilan? Anak, kunin Montag na yan. Salamat, Dad. Pumunta ka rito ngayon kasama ang asawa mo para mag-alay ng saa, di ba? Sige, andiyan na ang brod at hipag mo. Kailangan ko pa bang humingi ng permiso sa'yo? Mingtsu. Si Fangli ang aking kinikilala, mayroon pa ba kayong mga opinyon? Tiyuhin at tiya. Mangyaring uminom ng tsa. Mabait. Yuksin. Fangli, ano ang gusto mong gawin?
Pagkatapos mong pakasalan ang tiyuhin, pinahihirapan mo pa si Yutsin. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanyang kamay dahil sa pagkapaso. Siya ang hindi nakahawak ng maayos at bilang isang nakatatanda. Paano ako hindi magiging makaparaya sa isang bata tulad niya? Ikaf. Mingzu. Tia. Okay lang ako, nasugatan lang ng kaunti, walang problema. Basta't humupa na ang galit ni Tia. Humupa ang galit? Anong kasalanan mo? Gusto lang akong pagbantaan ni Tia. Normal lang iyon. AME, ikaw ang aking babae, at kung bibigyan kanya ng banta, ay hindi niya ako iginagalang, huwag kang magpakalabis. Gumingzaw. Ingatan mo ang iyong pananalita. Nakita mo na rin ang kamay ni Yutsin. Kung gaano ito kapaso, hindi dahil ikakasal na kayo, Ay magiging bias ka na sa kanya. Sinasabi ko, hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ba't paghingi ng tawad lang? Maaari akong humingi ng tawad. Yuksin, Nakita mo ba? Ito ang aking ibinuhos. Fang Li, nawawala ka na sa sarili mo. Ayokong may paratang ng walang dahilan, narinig mo ba iyon, pamangking babae? Ikaw, tama na, Ming Xiao, ikaw ay. hindi na bata, mag-isip ka ng mabuti. Matanda na ako. Magpapahinga muna ako, ituloy nyo ang kasal, gawin nyo ang dapat gawin. Lolo, Fangli, bakit ka napakaswerte? Mauna ka na, okay lang, hihintayin kita dito. CJ. Fangli, masaya ka ng gayon, DIBA? Huwag mong isipin na dahil napangasawa mo si Gushautin, ay maaari ka nang maghari-harian sa pamilya Gu. Medyo masaya, pero sayang, hindi ko nainom ang. Saan na iyong inabot? Bakit hindi mo sabihin sa akin, pamangking babae, kung ano ang lasa ng saan na ito? Hindi mo ba talaga iniisip na maaari kang manatili? Bilang ginanggu, hindi mo makuha ang pagmamahal ng mga magulang, at hindi mo mapigilan ang puso ni Gumingxiao. Tiyak na Ivan ka ni Gutsauten. Ito ang kapalaran mo. Ang pagitan ko at ni Gushautin ay hindi dapat pakialaman ng isang tulad mo. Huwag mong apihin ang nakatatanda. Gusto mo ba subukan ang disiplina ng pamilya? Huwag mong gamitin ang pagiging nakatatanda para takutin ako. Sabihin ko sa iyo, Buntes ako. Kahit si Gutsauten. hindi ako magagawa ng anuman. Maligayang bati. Fangli, bakit ka nagpapanggap? Na wala kang pakialam? Pinaghirapan mong makapangasawa sa pamilya Gu, pero mas lamang pa rin ako. Galit na galit ka sa loob, di ba? Ano nang ikagagalit ko? Iniisip ko palang na balang araw. Kayong tatlo ay magkakasamang luluhod sa harap ko. At maghahandog ng saa, masaya na ako. Ikaw. Mukhang mas galit ka ngayon, di ba? Ang pag-aasawa sa pamilya Gu. Ang pangarap mo, di ba? Sana'y masaya ka sa susunod, hipag. Fangli, binayaran ko ang mga tao para pag-initan ka. Bakit hindi ka? Namatay sa bilangguan? Kung hindi dahil sa iyo, ako lang ang anak ng pamilya Fang, na magarang nakapangasawa sa pamilya Gu. Ikaw pala, Fang Yuxin. Ikaw ang anak na walang kilalang ama. Hindi ka pinalayas ng pamilya Fang dahil sa awa. Ang tagal mo nang nang-aagaw ng pwesto, akala mo importante ka. Kahit hindi ako tunay na anak, ako pa rin ang minamahal ng mga magulang. Ikaw, isang ex-convict. Ikahihiya ka lang nila. Gayon din si Gumingxiao. Ilang salita ko lang, ipinakulong kanyang ex-convict. Oon nga pala, hindi mo alam. Noong nagkoma si Mingxiao, tugtog mo ang gumising sa kanya. Pero nang magising siya, sinabi kong ako ang tumugtog. Fangli. Akin si Gumingzu. Pagmamahal ng mga magulang ay akin. Ang mga bagay na akin. Huwag mong agawin. Mula ngayon, ikaw pa rin. Ang kinamumuhiang Fangli. Ali, alam kong galit ka sa akin, pero huwag mong saktan. Ang sanggol sa tiyan ko. Aray. Ganito na naman. Drama lang. Parang hindi ko kayang gawin. Mingzu.
Mingzu, Yuxin, Mingzu. ayos ka lang ba? Ali, paano mo to nagawa sa akin? Bakit mo ako itinulak? Ang anak sa tiyan ko. Ang sanggol ay inosente. Fangli, ang Sama Montag. Kahit ang sanggol sa tiyan ni Yuxin, hindi mo pinalampas? Sasabihin ko talaga kay Lolo para makita niya ang tunay na mukha mo masama at alayasin ka sa pamilya ko. Salita lang naman yan eh. Fang Yuxin, wala namang ebidensya. Bakit determinado ka na kasalanan ni Ali? Kasalanan ka o lahat. Pero kanina, gusto ka o lang. Humingi ng tawad kay tita. Nung sinabi kong buntis ako, bigla na lang niya akong itinulak. Ako, Itinulak ka niya? Kung totoong itinulak ka ni Ali, bakit siya rin ang bagsak? siguro iniisip niyang pagtuturo sa kanya, kaya siya na lang ang nagpatalo. Fangli, ikaf ba talaga? Ikaw ang nagtulak kay Yuxin? Sabihin Montag. Ginoong Fang, hindi mo ba nakita na nadapa rin si Ali? Bilang ama mo, hindi mo muna inalagaan ang katawan niya. Bakit parang gusto mo agad siyang idemanda? Oo nga, tama siya. Ali, ayos ka lang ba? Ngayon mo lang ako naalagaan. Saan ka napadpad kanina? Sa normal na pamilya, minamahal ang tunay na anak. Parang pinakamamahal na hiyas. Kayo, bulag at manhid. Hayaan niyong itong ampo na si Fang Yuxin. Ang manaig sakin, ang tunay niyong anak. Ali, huwag mong sabihin yan sa magulang. 10 daliri, hindi magkakapantay. Gusto lang nila ako. Anong masama doon? Kahit galit ka, hindi mo dapat ganyanin ang matatanda. Grabe ka na talaga. Cut off na ako sa pamilya Fang. Sila. Hindi ko magulang yan. Ali, huwag kang magsalita ng kung ano. Sige na. Okay lang na ako ang magtiis. Nadapa lang naman ako. Kapatid ka o si Ali, kaya hindi ka o napapansinin. Fangli, hindi ka titigil hanggang masira ang kasal ko, di ba? Kung paulit-ulit niyang sinasabing itinulak ko siya, ipakita niya ang ebidensya. Ali, anong ebidensya? Ikaw ang nagtulak sa akin. Sige na, kapatid kita. Itong pangyayaring ito, kalimutan na natin. Kung ganun, sige. Aminado na ako. Ako ang nagtulak sa'yo. Wala ka na bang ibang sasabihin? Kung sasabihin ko, maniniwala ka ba? Hindi naman to yung unang beses na nangyari to. Nagpaliwanag na ko dati. Pero sino sa inyo yung naniwala sa akin? Ganito pala yung buhay niya noon. Tama si Fang Yuxin. Mga magkapatid naman kami, di bale ng masaktan ng konti. Nadapa lang naman ko, buo pa naman yung katawan ko. Di ko na to pag-interesan. Kapatid ko naman si Fang Yuxin. Kalimutan na natin to. Fangli ikaf yung gumulo es akin. Anong sinasabi mong paghihirap mo? Ano ba yung nangyari, Fang Li? Ikaw yung magsabi. Ipaglalaban kita, di kita hahayaan. Na masaktan ng walang dahilan. Yung totoo, nagsinungaling si Fang Yuxin. Di ko siya itinulak, ginawa niya lang yun. Hindi, di ko nagsinungaling. Si Fang Li yung tumulak sa akin. Sabi niya, pag namatay ko, siya na lang yung anak na babae sa pamilya. Ma pia, zinabi ka una, tu es a inyo. Di na lang dapat ko nagstay sa Fang family para si Fang Li. Di na ako galit. Kung gusto nyo, palisin nyo na lang ko. Tapos sabihin nyo sa iba na wala na kayong anak na babae. Yuxin, huwag kang umiyak, ako na yung bahala dito. Fangli, tignan Montag, ganyan Montag pinahirapan, yung ate Montag. Kapag nagkamali, dapat aminin. Tignan niyo, ganyan na yung pinsan niyo. Si Fang Li, wala ba siyang injury? Medyo mayabang kasi si Fangli. Bilang ama, sinabihan ko lang naman siya. Ama? Kung tama yung alala ko, wala na siyang koneksyon sa Fang family. Anong karapatan mo? Ano yung karapatan mo para pagsabihan siya? Dati, walang naniniwala sa akin, lahat sila galit. Parang ako lang yung lumalaban sa buong mundo. Sobrang hopeless. Pero ngayon, nandito na si Gus Houting. Fang Yuxin, sinasabi mong itinulak kita. Pero ano yung dahilan ko? Ikakasal ka sa tito mo, pero di ka kontento. Nainggit ka kasi nasa tabi ka o si Mingzu. Gusto mo ng dalawa, tapos
Iniisip mo, kinuha ko yung pagmamahal ng magulang. Kaya gusto mo kong mamatay. Fangli, ganyan ka PRN, masama yung ugali. Ito, ipagtatanggol mo pa ba siya ng ganoon? Yung nangyari kanina. Na-record ko na ang lahat. Binayaran ko ang mga tao para paginitan ka. Paano? Hindi ka namatay sa kulungan. Bakit ka pa bumalik? Kung hindi dahil sa iyo, ako lang ang babaeng Fang sa pamilya. Na magpapakasal ng maringal sa pamilya ko, ako lang ang karapat-dapat. Nakoma si Ming Shou sa aksidente, talaga. Ang tunog ng iyong piano ang gumising sa kanya. Pagising niya, sinabi ko, ako ang nagpatugtog. Yuxin, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Ang taong gumising sa akin noon ay si Ali. Hindi, Mingzu, hindi ganito. Ikaw mismo ang nagsabi nito. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Pangyuksin, malinaw ang ebidensya. Ano pa ang paliwanag mo? Nanay, anong klaseng tawa ko? Hindi mo ba alam? Ang recording na ito, pinutol-putol lang ni Fangli. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Nanay, Yutzin. Hindi ko gustong pagdudahan ka, pero... Nanay, hindi ko talaga ginawa ito. Ano ba ang kulungan? Mga salbahe ang mga tao doon. Paano ko sila makikilala, nanay? Dahil lang ginawa ito ni Fangli. Kaya nasabi ko ang masasakit na salita, maniwala ka sa akin, nanay. Hindi ko inakalang may ganitong pangyayari. Fangli, ganito ang sinabi ni Yutzin. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan sa inyong dalawa. Kung may hindi pagkakaunawaan ang magkapatid, pag-usapan lang. Oo nga Fangli, marami ka nang nagawang mali. Hindi ka naman pinapansin ng ate mo. Ngayon, maging mapagpatawad ka. Hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin ninyo siya. Tama lahat ng sinasabi niya, mali lahat ng ginagawa ko. May mga magulang palang ganito kalala ang pagiging bihis. Nga sobrang biest, anong klaseng magulang ito? Fangli, tama na, itong maliit na bagay. Kailangan mo bang gawing malaki? Hindi dapat ipakalat ang kahihiyan ng pamilya, anuman ang problema. Pag-usapan natin sa loob ng bahay. Umuwi, matagal nang hindi bahay ko ang pamilya Fang. Ali, nandito pa ako. Umuwi na tayo. Sa ating sariling bahay. Ali, Mingzu. Mingshao, hindi ganito. Hindi pagkakaunawaan lang ito. akala mo ba maniniwala ako sa iyo? Ali, Mingzu, Fangli. Ay noong araw na yun, ikaw ang nagligtas sa akin, tama ba? Para akong tanga. Nagmahal ng iba, sa loob ng maming taon ay hindi ko alam. Hindi mo talaga mahal ang tito mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Fide BA? Makikipag-agawan sa akin. Karapat-dapat ka ba? Tito. May sasabihin ako kay Fangli. Pakiusok Montag. Sabihan mo akong umusog. Gumingzhou, sawang-sawa ka na ba sa buhay? Tito. Bakit mo pinipigilan kaming mag-usap? Natatakot ka ba? Na may pagmamahal pa rin siya sa akin. Natatakot kang matalo sa akin. Gumingzhou, ang tapang mo ah. May hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Fangli. Kapag naipaliwanag ko ng maayos, tiyak na patatawarin niya ako. 7 taon kaming magkasama ni Fangli. Alam ng lahat sa Jingbi. Ako ang minamahal ni Fangli, si Gumingshao. Abang 7 taon ng pagsasama. Pero para kay Fang Yuxin, ikaw mismo ang naglagay sa akin sa bilangguan. Para sa iyo, maaaring isa itong hindi pagkakaunawaan. Pero ang pinsalang dinanas ko ay totoo. Mingshao, hindi ako ang nagkidnap kay Yuxin. Naisahan ako, maniwala ka sa akin. Mingshao, ang pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Ay ang pagmamahal ko sa iyo, ngayon alam na ng lahat sa Jingbei. Ako si Fangli, asawa ni Guzhouting. Hindi. Hindi ganito. Naisahan ako ang minamahal mo. Tanggapin mo na ang katotohanan. Ang isang dissenting ex dapat ay parang patay na. Gumingzhou. Kung muling manggugulo ka sa tita mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Fangli. Naisaan ako.
Mingzu. Umalis ka. Fang Li, noong 3 taon ang nakalipas ay nagawa kong sirain ka. Ngayon ay kaya ko ulit. Ang ganda ng dating mo in Ryagyu. Ang pamangkin ko, dahil sa iyo ay nangahas pang sumagot sa akin. Hindi mo ba nakikita na naiinggit ako, de Ryagyu? Hindi mo man lang ako inaliw. Ganito ba ang pag-aliw? Maganda ang metodo, pero bigyan mo pa ako ng higit. Ilang araw na lang, ika-negatibo 80 kaarawan ng tatay ko. Gusto niyang ipakilala kang mabuni sa handaan. Pero, Ali, nasa likod mo na ang pamilya Gyu. Wala nang mangahas na umalipusta sa'yo. Nasa likod mo na ang pamilya Gyu. Wala nang mangahas na umalipusta sa'yo. Mga mahal sa buhay at kaibigan, ipakikilala ko sa inyo ang isang tao. Fang Li. Asawa ni Zhaotin. At rina ng aming pamilya Gu. Sinumang muling mang-api sa kanya, ay hindi nagbibigay galang sa pamilya Gu. Fang Li, hindi ka magiging payapa. Guguluhin ko talaga ang buhay mo. Paumanhin, ginanggu. Pasensya na. Hahanda ko na ang damit para sa inyo. Pasensya na, halina po kayo. Ginang, narito po ang inyong damit. Kung wala pong ibang kailangan, alis na po ako. alainan. Bakit kakaiba ang amoy sa kwartong ito? Naku, pampagana pala ang amoy. Ha ha ha. Ano ang nangyari, Irok? Masama ba ang pakiramdam? Ha ha ha. Hala, ha ha ha. Huwag kang lumaban, papasayahin kitang. Mabuti, ha ha ha. Lumayo ka. Huwag kang mag-alala, pagbibigyan kitang mabuti, ha ha ha. Saklolo. Hala, ha ha ha. Kaya't sumagot ka nong to do. Walang sasaklolo sa iyo. Halika na. Bitawan mo ako. Lumayo ka. Lalapit ka, saksakin ko ang sarili ko. Visit, nananako ka sa akin? Ikaf. Gusto mo talagang mamatay? Layas, Fang Li. Zino yan? Mang-abala sa akin. ang sama ng pakiramdam ko. Hoy, wala akong kinalaman dito. Trabaho lang ito para sa akin. Anong nangyari? Hindi ko alam. Talagang wala akong kinalaman dito. Hindi ko alam.
Fangli, tizin Montag lang. Tatawagan ko na ang doktor. Ang sakit na. Ali. Sa totoo lang, hindi ka naman ganoon kasuya sa akin gaya ng sinasabi mo. Di biya? May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Gumingzaw. Humarap ka sa taong akin, Gumingzaw. Gusto mo na bang mamatay? Tito, alam mo kung bakit si Fangli ay nagmahal sa akin ng 7 taon. Nung unang pag-uwi niya sa pamilya pa, binubuli siya sa eskwelahan. Ako ang nagligtas sa kanya. Yun ang simula namin. Ngayon, nailigtas ko ulit siya. Ikap naman, huli ka na. Kami ni Fangli ang itinadhana. E ano naman? Kami ay mag-asawa sa batas. Ikaw, wala ka. Mag-asawa? Pwede namang maghiwalay yan. Si Ali ang ayaw bumitaw ngayon. Ako ang nasa puso niya. Tito, bakit mo pinipilit? Zaotin, tulungan mo ako. Ang sakit na. Narinig mo ba? Ako ang tinatawag ni Ali. Ikaw ang hindi dapat nagpipilit. Ali, Zaotin. Anong masasabi mo? Ha ha ha. Halika. Naku, ano ang nangyari sa ayo? Ang laki ng pagbabago ng mukha mo. Ano ang nangyari? Ako, wala akong nakita. Anong nakita mo? Sabihin Montag. Nandito naman kaming lahat. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Sa pamilya Gu, sino ba ang makakapanggulo sa'yo? Yutsin, huwag kang umiyak. Nandito si Lolo. Siguradong ipaglalaban ka niya. Ako, nakita ko si Tita. May kumakalabi sa kanyang lalaki. At tumasok silang dalawa sa kwarto. Kalokohan. Paano magagawa ni Fangli ang ganoon? Nga, paano magagawa ni Ali ang ganoon? Kahit na noon pa, malapit na siya sa mga tambay. Pero naniniwala akong nagbago na siya. Hindi niya yan gagawin. Ang suwail na to, talagang di nagbabago. Huwag kang mag-alala, Bienan. Sisiguraduhin kong paparusahan siya. Emga haka-haka lang yan. Bakit ka nagmamadali? Tama, huwag nating hayaang kumalat ang mga tsismis na yan. Nasira ang reputasyon ni Ali. Nanay, bakit hindi natin puntahan para tingnan? Para malinis ang pangalan ni Ali. Si. Gusto kong makita. Ano na naman ang ginagawa ni Fang Yutsin? Zaotin. Bakit hindi ka pa tatawag ng doktor? Gusto mo bang manood ng ehersisyo ko at ng tiyahin mo? Humph. Mingzu. Bakit ka nandito? Ang tanong. Dapat ikaw ang magtanong sa akin. Nakita niya si Fangli at isang lalaki. Nagkakagulo papasok sa kwarto, kaya pinuntahan namin. Kalokohan. Mingzu, para lang ito. Sa reputasyon ni Ali, kung wala siyang ginagawa, Pumasok tayo para mapatunayan ang kanyang kalinisan. para walang kumalat na tsismis. Fang Yutsin, bumalik ka. Ali, ang bait-bait sa iyo ng tiyuhin mo, paano mo? Siya ipagkanulo. Paano ko napalaki ang isang walang hiya na tulad mo? Ikinahiya mo ang pamilya natin. Dilat ang mga mata ninyo at tingnang mabuti. Tiyuhin, ikaf pala? Sino pa ba ang inaasahan mo? Hindi ko ibig sabihin yon. Mabait lang si Yuksen. Mabait? Dapat may magpatingin sa mata. Ang sakit, Zaotin. Ang nangyari ngayon. Titiyakin kong malaman ang katotohanan. Buti na lang.
Si Songbing ang nag-ayos nito. Hindi ako mahuhuli. Baka ito ay si Fang Yuqin ang may pakana. Yung nangyari noon kay Ali at sa mga tambay, baka siya rin ang nagpangga. Ali, gaano kalalim ang pagkakamali ko sa iyo? Bisperas ng bagong taon, makahanap ako ng pagkataon. Para ipaliwanag sa'yo. Dumating na si Ali. Upo. Tatay, Lolo, Nandito na kayo. Lolo, ito ang regalo ko para sa iyo. Tita, ito ay para sa inyo. Tita, ito para sa inyo. Tito, ito ay para sa inyo. Pagkatapos ng kasal, nag-iisa lang ako. Ngayon, magpapakita ako ng magandang asal para mabawi ang puso ni Ming Xiao. Mahal, ano ito? Fang Li. Ito ang mga espesyal na handog ko para sa iyo, para sa bagong taon. Unang taon mo sa pamilya namin. Bilang nakatatanda, syempre may handog ako. Salamat, Papa. Naku, ang ganda nito, ito ay nasa gitna ng Beijing. Isang tradisyonal na bahay, napakamahal. Ang bait talaga ni Lolo sa asawa ni Zhao Tin. Ali, ito ay para sa iyo. Salamat. Ang bait talaga ni Lolo sa asawa ni Zhao Tin. Ellie, ito ay para sa iyo. Regalo para sa iyo. Salamat. Malamang, marami pa akong matatanggap mamaya. Mayordomo, opo, amo. Pareho kaming napunta sa pamilya Gu. Bakit? Ako ang nagpupursige para mapasaya ang lahat, pero wala akong napala. Samantalang si Fang Li, walang dala. Pero lahat ay mabait sa kanya. Tara na. Bunzo a Tia. Tagay natin ito. Isa PA. Hindi mahilig sa alak si Tia, ako na ang inom para sa kanya. Ano ba? Wala. Inaantok na ako. Halikan mo ako. At dadalhin kita sa kwarto. Kahit hindi mo ako halikan, dadalhin pa rin kita sa kwarto. Papa, uwi muna kami ni Ellie para magpahinga. Guzhautin.
Gago ka. Kanina, maraming tao ang nakatingin, nahihiya na ako. Lanan. Gago nga. Pero asawa mo pa rin ako. Pumunta ka sa aking study, Guzhautin. CJ, Lolo. Pinapapunta ako ni Lolo sa study. Hintayin mo ako dito. Nandito ako sa halway, may sasabihin ako sa'yo. Nandito ka na? Medyo malamig sa labas. Magdamit ka na makapal. Umuwi ka na, hindi ako pupunta. Kung hindi ka lalabas, hihintayin kita dito, Fangli. Hindi ka ba naawa sa akin na naghihintay sa baba? Kung may makakita sa atin, masasaktan lang ang reputasyon ni Sautin. Kailangan kong paalisin siya. Ali, Si tita, hindi ba sinabi kong magdamit ka na makapal bago bumaba? anong ginagawa mo, pamangkin? Nandito ako para sabihin sa'yo. Huwag mo na akong text-text. Ayokong makita ito ng tito mo. Hindi, pinakasalan mo lang siya para may masandalan. Hindi mo naman talaga siya mahal. Huwag mo na akong galitin, Ali. Alam kong nasa puso Montag PRin ako. Kung hindi, hindi ka sana bumaba. Gumingsaw, may sayad ka ba? Nandito ako para paalisin ka. Ano ba iniisip mo? Ali, alam kong galit ka sa akin. Si Fang Yukin ang nagloko sa akin. Kaya ako nagkamali ng maraming bagay. Ali, bumalik ka sa akin, please. Ha? Yung dati kong minamaliit. Gumingsaw, ngayon. Nagmamakaawa pa para bumalik ako. Sayang, huli na ang lahat. 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Fang Yukin na, binayaan mo raw ang mga tambay para kidnapin siya. Pero totoo, siya lang ang may pakana ng lahat, di ba? Noon, ano ang sinabi sa'yo ni Fang Yuxin? Sabi niya, para sumunod sa'yo ang mga tambay. Nakipagtalik ka raw sa leader nila. Sa paningin niya, hindi lang ako nagpakidnap. Kay Fang Yuxin kundi. Nagbigay pa raw ako ng sungay sa kanya. Kaya lahat ng sinabi niya. Naniniwala ka. Dati, kahit anong paliwanag ko, hindi ka naniwala sa akin. Ngayon, ikaw pa ang lumapit para magtanong. Nakakatawa talaga. So, hindi ka talaga nakipagtalik sa mga tambay? At pinagbintangan ka lang niya sa kidnapping, di ba? Ano naman? Totoo na nagbilanggo ako ng 3 taon. Kung ikaw ay inosente, tutulungan kitang makuha ang hustisya. Ha, makuha ang hustisya. 3 taon akong nakulong, ang hirap na dinanas ko. Ay hindi may papaliwanag ng 4 na salitang makuha ang hustisya. At saka, anong karapatan mo para tulungan akong makuha ang hustisya? Kasal na ako, hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Tingnan mo ang realidad. Ali, huwag kang ganyan, alam kong nagkamali ako. Bumalik ka sa akin. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Lasing ka, ituturing ko na lang itong mga sinasabi mong kalokohan. Hindi ako lasing, malinaw ang isip ko ngayon. At alam ko ang ginagawa ko. Bitawan mo ako, kung gusto mong magwala, wag mo akong isali. Ali, Ano ang ginagawa ninyo? wala kang pakialam, umalis ka na. Ali, alam kong may nararamdaman ka pa sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakang, wait ba? Gumingtso. Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Fang Li ay asawa na ng tiyuhin mo. Hinihiling mo siyang bumalik sa iyo kung malaman ng tiyuhin mo. Gusto mo pa bang mabuhay? Ali, Huwag mong sabihin kay Guzhautin. Kung hindi, ako rin ay mapapahama. Pwede ba? Huwag mong sasabihin sa tiyuhin mo ang nangyari. Si Mingzu ay lasing lang. Pakiusap, huwag mo nang ipagkalat. Dito sa pamilya Gu, kung magkagulo, lahat tayo ay mapapahiya.
At ang tiyuhin mo ay mapag-usapan din. Huwag kang mag-alala, hindi ako makikipagtalo sa isang lasing. Guzhautin, ano ang ginagawa mo? Sabihin mo sa akin, sino ang nakita mo ngayong gabi? Gumingsaw. Lasing siya kagabi at nagwala, huwag kang mag-alala. El Radio ngayon ay para sa ibang lalaki. Kahumihingi ng awa sa akin. Ayokong mapag-usapan ka. Akala ko ba mahal na mahal mo ako, in radio? Gumingsiaw, huwag na tayong mag-away, pwede ba? Gumingzu. Fang Yuqin, maghiwalay na tayo. Ang lahat ng dapat mong makuha, hindi ko ito ikakait sa iyo. Hindi ako sang-ayon. May dinadala pa akong anak mo, wala ka bang? Kahit konting pagmamahal sa akin. Ang simula natin ay dahil sa iyong panlilinlang. Hindi kita mahal. Hindi ako naniniwala. Mingxiao, nakalimutan mo na ba? Noong ako ay nakidnap. Nasugatan ka pa para iligtas ako. Kung hindi yan pagmamahal, ano pa? Fang Yuxin. Ang pagkakidnap na yon, ikaw ang may pakana, di ba? Hindi. Mingzu, Tutu Ba? Ano ang sinabi sa iyo ni Fangli? Huwag kang maniwala sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Aminado mismo si Songbing na natulog siya rito. Fang Yuxin. Hanggang ngayon, puro kasinungalingan pa rin ang lumalabas sa bibig mo. Wala, Mingzu. Alam kong mahal Montag PR'n ako. Galit ka lang dahil nilinlang kita. Tama ba? Susumpa ka o, hindi na kita lolokohin muli. Mingxiao, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Huwag kang magulo, nakakakiliti. Boses ni Fangli yan. Tigilan Montag na yan. Mababaliw na ako. Sa oras na ito, walang makakaabala sa kanya, maliban sa... Huwag mo na siyang pansinin, tuloy tayo. Hindi, tingnan mo kung sino ang hanap sa iyo. Ano bang mayroon sa kalagitnaan ng gabi? Nasugatan ang kamay ko. Humihiram lang ng benda kay Tito. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Hindi ito ospital, kung wala namang importante, umalis ka na. Si tita mo, nakatitig na, halos hindi na makapaghintay. Guzhautin, Lanan, ipaliwanag mo ng maayos sa akin kung ano ang ibig mong sabihin sa... Hindi na makapaghintay si tita mo. ako ang hindi makapaghintay. Ano, nanghihinayang ka sa dating kasintahan mo? Ano bang sinasabi mo, wala namang dating kasintahan? Ikaw lang. Talaga? Halikan mo ako.
Kahit halik, hindi ka pa rin nakakapag-concentrate. Parang may naririnig akong ingay. Naririnig mo ba? Anong ingay, wala akong naririnig. Lalabas ako para tingnan. Fangli. Nasa labas si Gumingzhou. Sigurado ka bang lalabas ka? Hindi na ako pupunta. Ikaw ang lumabas at tingnan mo. Ayaw ko. Guzhautin, pamangkin mo siya. Kahit man lang buksan mo ang pinto o tumawag ng ambulansya. Yung Gumingzhou na yan, hindi na pwedeng manatili. Gumingzhou. Guzhautin, bilisan mo at tingnan mo. Hayaan mo na siyang mamatay. Ano nang kinalaman ko doon? Huwag kang magtantrums, buhay ang nakasalalay. At saka, kung sakaling may mangyari sa kanya sa labas ng ating pinto, paano mo ipapaliwanag sa pamilya? Walang malubha, pero kailangan ma-hospital. Ayusin ko na ang ambulansya. Sige. Sa gabi na ito, bakit kaya si Ming Xiao ay nahimatay sa kuwarto ng tito? Ako rin ay nagtataka. Bakit siya hindi natutulog sa gabi? At nasa labas ng aking kwarto. Bakit hindi mo siya tanungin? Sige, alagaan Montag muna si Mingzhu. Ang iba, umalis na kayo. Mahal. Talagang galit na siya. Si Guzhautin na palaging seloso. Ngayon ay may problema. Mukhang nawala na ang puso ni Guzhautin sa'yo. Sino pa ang magiging sandigan mo? Kung wala kang magawa, bantayan mo si Gumingzhou at huwag mong istorbohin. Ang aming buhay mag-asawa. Ikaf. Ali, huwag Montag akong Ivan. Ali. Mahal, huwag ka nang magalit. Tito. Si Fangli ay hindi berhen, alam mo ba? 3 taon na ang nakalipas, para siraan ako, nakipagtalik siya sa mga tambay. Fangyuxin, akala mo ba katulad kita? Ni Gumingzhou na walang utak. Na madaling pagawain mo kami. Ang lalaking kumuha ng pagkabirhen ni Fangli ay si Songbing, 3 taon na ang nakalipas. Sila ang nagtulungan para kidnapin ako. Tito, kung hindi ka naniniwala, pwedeng-pwede mong investigahan. Kaya, ang akin ay ang kasalukuyan at hinaharap ni Fangli. Ang kanyang nakaraan, dahil wala ako roon, hindi ko pakikialaman. Basta't gusto niyang manatili sa tabi ko, ang iba. Hindi na mahalaga. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na nagmamahal sa akin ay walang pasubaling maniniwala sa akin. Tito, ginagamit ka lang ni Fangli, alam mo ba? Gusto lang niyang gamitin ka. Para kay Gumingzhou. Hindi ka umatis. Na ginagamit ka ni Fangli bilang paninda. Payag akong maging paninda niya. At saka, ako ang nagpanukala ng pagpapakasal. Ibig sabihin, hindi niya ako ginamit, kundi ako ang nagpakagamit sa kanya. Hayaan mong gamitin niya ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Fangli kay Guzhautin. Oi. Songbing. Guzhautin, ako. Sino si Songbing? Hindi sapat si Gumingzhou. May Songbing ka pang idinagdag. Mrs. Liu, ang galing mo namang manuyo. Hindi ko kilala ang Songbing. Siyempre, hindi ako naniniwala kay Fang Yuxin. Bakit ka nagsiselos? Naiinis ako kapag naririnig kong kasama mo ang ibang lalaki. Umalis na tayo sa lumang bahay. Ayokong makita si Gumingzhou. CJ, Hahanapin ko si Songbing. Para maipakita kong malinis ang pangalan mo. Esan. Ali, ngayon ay ang ika-negatibo 100 araw. Nang kasal natin. Nagpareserva ako ng restaurant para magdiwang. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Hindi na, pupunta na lang ako mag-isa. Mauna ka na sa trabaho. CJ,
Ang weird, madalas ako masuka. Kailangan kong magpatingin sa doktor. Binibini Fang, maligayang bati. Buntis ka. Salamat, doktor. Kailangan kong sabihin agad ang magandang balitang ito. Kay Zhaotin. Magkita tayo sa restaurant ng 5. May magandang balita ako sa'yo. Ali, iwan mo na ang hipag mo. Balikan mo na ako. Pwede kong isuko ang lahat. Gumingzaw. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Kalimutan mo na ako. Nakbibiro ka. Si Gu Zhaotin na lang ang mahal ko. Kung ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Ali, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Itigil mo na ang pagpapanggap mong nagmamahal. Sa ganitong paraan, wala akong respeto sa'yo. Tapos na tayo. Bakit ka pumunta sa ospital? Hindi ba't dahil nag-alala ka sa akin? Kaya mo ako dinalaw? Pumunta ako sa ospital para sa sarili ko. Huwag kang masyadong feeling. Ali, may sakit ka ba? Anong nararamdaman mo? Buntis ka. Buntis ako. Pakiusap, huwag mo na akong guluhin pa. CJ, Ali, bitawan mo ako. Ako ang tiyahin mo. Akala mo ba talagang gusto ka ng tito mo? nag-enjoy lang siya sa bago. Hindi ako katulad mo. Yang mga paninira mo. Isang salita man, hindi ako maniniwala. Huling sabi ko na sa'yo, lumayo ka sa akin. Ali, Guzhautin, miss na kita. Nandito ako sa... Fangli. Fangli, anong nangyari? Anong nangyari? Hoy, hoy, hoy. hindi maganda. May nangyari kay Fangli. Fangli, ang asawa mo, talagang ayaw ako tigilan. Kukunin ko na lang ang pera at tatakbo. Pero, nagbayad na malaki si Fang Yukin para gapusin ka. Nasa harap ka na ng baril. Ikaw si Songbing. Oo, akon ga. Nag-usap kami ni Zhaotin, magkikita kami ng alas 5:05. Kung hindi ako sumipot, malalaman niyang may problema. Ang kailangan kong gawin ay patagalin ang oras. Guzhautin, narinig ko. Na natulog ka sa akin. Gusto niyang kausapin ka, kaya ang mga tauhan niya ay talagang hahabol sa'yo. Kailan ako natulog sa'yo? Huwag kang magsinungaling. Kung hindi mo ako natulugan, bakit mo ikinakalat ang chismis? Ang babaeng si Fang Yuxin. Ang mastermind sa kidnapping noon. Si Fang Yuxin ba? Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, maaari akong makiusap kay Guzhautin na patawarin ka. Hahaha. Akala mo takpian natatako ako? Fangli, hinuli kita. Galit na sa akin si Guzhautin. Kaiza, patawarin niya ako. Mas mabuti pang sundin ang utos ni Fang Yuxin. Kunin ang pera at tumakbo. Ano na ipinagawa sa'yo ni Fang Yuxin? Pinagawa niya sa akin na pagsamantalahan ka, kumuha ng ilang litrato. At ipadala kay Guzhautin. Para masira ang reputasyon mo at maging isang inaasam-asam. Eri, ang lakas ng loob mong kagatin ako. Ano na kapalit na ibinigay sa'yo ni Fang Yuxin? Para gawin mo ito para sa kanya? Siya, binigyan ko ng pera at pabor. Paano siya makikipagsama sa isang tulad mo walang kwenta? Huwag mo akong maliitin. Hindi lang siya pinatulog ko. May video pa ako. Nandito sa cellphone at ang buntis niya. Akin din yon. May video pa ako. Nandito sa cellphone at ang buntis niya. Akin din yon. Hindi lang siya pinatulog ko. Ikafrin, alagaan kita. Sino ang manggugulo sa akin? Ali. Gumingsaw. Inosente si Ali, pero ako ang nagpakulong sa kanya. Napakasama ko. Inosente si Ali, pero ako ang nagpakulong sa kanya. Napakasama ko.
Gumingshaw, mag-ingat ka. Ali, okay ka lang? Okay lang ako, Gumingshaw. Nasugatan siya. Tawagan mo ang 120, bilis. Ali, nag-aalala ka sa akin? Alam kong may pakialam ka pa rin sa akin. Gumingshaw, bitawan mo. Tito, naunahan mo na naman ako. Ako ulit ang nagligtas kay Ali. Kami ang itinadhana, dapat kaming magkatuluyan. Aray. Aminin mo, mali ka. Bakit ka tumatahimik? Magsalita ka. HMP, Gutshauten. Isang oportunista kang walang hiya. Kung hindi lang ako nadala ni Fang Yuxin. Et nabulag. Wala kang karapatan dito. Oportunista ako, pero ano magagawa mo? Ikaw ang nagpabaya, nagkamali ka ng pagtingin. Ang taong itinakwil mo. Ngayon, siya na ang minamahal ko. Gumingshaw. Gumingshaw, okay ka lang. Gumingshaw, kapit ka. Malapit na ang 120, aray. Ali. Akala ka o galit ka sa akin. At gusto mong mamatay ako. Galit ako sa'yo. Pero hindi sa punto na gusto kong mamatay ka. Ali. Kung mamatay ako, dahil sa pagligtas sa iyo, iyak ka ba para sa akin? Galit ako sa iyo. Pero hindi naman sa punto na gusto kong mamatay ka. Ali. Kung mamatay ako, dahil sa pagligtas sa iyo, iyak ka ba para sa akin? Wala nang saysay ang pag-uusap na ito ngayon. May zizi ito, Ali. Sabihin mo sa akin ang sagot. Gumingshaw. Ang pagtatanggol mo sa akin, ituring mo na lang itong bayad sa utang na loob noon. Mula ngayon, tapos na tayo. Lubos ko nang binitawan ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo. Ayokong mamatay ka, pero ayoko rin. Nagamitin mo ito para ipilit sa akin. Ali. Alam mo ba na kapag umalis ako, wala na tayong pagkakataon pa? Alam ko, kaya ang pinili ko ay palaging si Guzhautin. Ali, alam mo ba noong tinatanong ni Gumingshaw? Ang mga bagay na yon, gaano ako kinabahan? Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Panahon na para tapusin ang lahat ng ito. May mukha ka piapeng humarap. Tingnan mo tak. Ang ginawa mo kay Ming Xiao. Talagang hindi ka nagbabago. Fang Li, ikinasal ka na. Sa tiyuhin ni Ming Xiao. Bakit hindi mo pa siya tigilan? Ali. Alam ko. Alam kong galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Kung gusto mo, patayin mo na rin ako. Kung may mangyari kay Ming Xiao, ako at ang aking anak, ayaw ko nang mabuhay. Dalhin mo ang tao dito. Fang Yuxin. Pamilyar ba? Yuxin, Zenozia? Bakit nagbago ang mukha mo? Hindi ko siya kilala, hindi ko alam. Ikaw na ang magsabi o sa presinto ka na lang magsalita. 3 taon na ang nakalipas, nagpakita siya ng kahubaran para ipahamak at kidnapin si Fang Li. 2 linggo na ang nakalilipas. Inutusan niya ulit ako na maghanap ng tao para lasunin at sirain si Fang Li. Tapos pinagawa niya sa akin naghahasain at kidnapin si Fang Li. Hindi totoo yan. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ko ginawa yon. Mga kasinungalingan. Ha ha ha. Ako ang ama ng sanggol sa tiyan mo. Malinaw na ebidensya. Yuxin, totoo ba ang sinasabi niya? Mapa, huwag kayong maniwala sa kanila. Ginagawa lang nila ito para siraan ako. Hindi po ito. Fang Yuxin. Ito ang video noong panahon na yon. Gusto mo bang panoorin natin ito sa harap ng lahat? Sabay-sabay nating panoorin. Ali, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Pakiusap, patawarin mo ako. Ali, pakiusap.
Ali, nagmamakaawa ako sa'yo. Karma, Fangyuksin. Nararapat lang sa'yo ito. Tay, nay, tulungan enyo ako. Makiusap kayo kay Ali. Tulungan enyo akang makiusap kay Ali. Alam ko na ang pagkakamali ko. Wala kaming anak na katulad mo. Puputulin ko ang relasyon natin. Mulan gayon. Wala ka ng kinalaman sa pamilya namin. Huvak. Tao, Nee. Zhaotin. Siya. ipapadala ko siya sa ibang bansa. Hindi na siya muling lalapit sa'yo. Pasensya na. Hindi kita naprotektahan. Okay naman ako ngayon. At saka, tapos na ang lahat. Wala nang makakagulo. Sa atin. Ali, totoo nga, hindi ako kasing ganda ng iniisip mo. Noong sinagip mo ako, nagkahulog agad ang loob ko sa'yo. Nag-antay ako ng tawag mo sa loob ng 10 taon. Kung hindi ka tumawag sa akin noon, gagawan ko ng paraan para mapalapit sa'yo. Gagawin ko ang lahat para makuha ka. Noong 0 taon na ang nakalipas, isang beses lang tayo nagkita. Paano ka nagkagusto sa akin? Guzhautin, ano ka ba? Pure love warrior ka ba? Ha? Ang cute-cute mo talaga. Cute. Mahal, basta masaya ka. Sana mas mahal mo ako. Ikaw ang pinakamahal ko. Tara, uwi na tayo, mahal. Ngayon, wala nang makakagulo sa ating dalawa. Baka sa hinaharap 3 na tayo. Lanan, Ano ba iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, buntis ako. totoo talaga. Mahal, magiging ama na ako.